kasi kapag ka daw po teshuva nga, di ba alam naman natin yun ngayon nga na nagkakaroon nga ng na teshuva nga, yung Days of Repentance. Sabi doon, ano nga daw, ayan, sabi, teshuva is a reminder of God's mercy upon you. Yan, di ba alam naman natin yun na pinapaalalahanan tayo ni Lord na yung mga bagay na dapat nga na, yung parang dapat ito yung mangyayari sa atin pero ini-spare tayo doon ni Lord, di ba? Tapos yung grace din naman ni Lord na dapat deserving yung mga bagay na dapat na hindi natin makuha pero binibigay nga ni Lord, 'di ba? Tapos sabi nga din, yun din daw yung ano natin, 'di ba? Yun yung time na nagre-repent din tayo, yan you forgive others. Tapos yung iba nga din, meron silang mga special na mga offering na ginagawa. Sabi nga din, sa season daw na to, we set our face toward a good year and being under the favor of God in the coming new year. Kaya parang ano din to, yung teshuva, para siyang preparation din para sa next year. Yung parang alam mo yung pinaghahandaan na nila sa 40 days na yun. Yung mga mangyayari nga sa next year nila. And alam nyo ba na tayo din, may mga din tayo sa buhay natin na ngayon pa lang, yung parang nire-ready na natin. Meron akong ewan ko may ganun din kayo sa cellphone nyo, yung sa Bible app. Yung tapos parang may nag-notif nung kailan, yung sabi niya doon, how do you want to finish this year? Parang may ganun siyang tanong. Tapos para kasing nag-aano siya ng, yung Bible plan na reading, parang ganun. Basta siya na, may ganun nga na piliin kang yung reading plan, ganyan. Tapos, yun yung mga na parang di ba pinagre-ready na tayo na ano nga ba mangyayari, ganyan. Tsaka kung magra-rapture, kung hindi pa magra-rapture, ano ba yung mga gagawin nga natin kay Lord. Pero alam niyo ba na, yan, na alam nyo ba na may mga time na nahadlangan ng kaaway yung mga destiny natin, yung mga dapat na ito mangyayari sa taon natin na to, pero nahadlangan dahil din minsan kagagawa natin. Yung parang may mga yan, di ba si Mayor Alice, di ba napapanood niyo naman yung ibang mga doon. Tapos ngayon di ba may kapatid pa siya, si Sheila, ganun. Yung parang litong-lito na din siya sa sagot niya, yung parang hindi niya na din maintindihan. Pero di ba pag nakikita niyo, di ba pag nililitis sila, yun lahat inuungkat. Di ba yung parang inuungkat na, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos nung yan yun, wala na ako ma-intro, joke lang. Ay, hindi nagda-download? Ha? Hindi, sa Telegram. Sorry. Ayan. Yan, so sabi nga doon, yung parang may nga daw kasi, di ba, saan tayo, yung parang may ganun na, imbis na, kunwari siya, yung parang dahil nga, dami niya nga mga sikreto, yung parang nabunyag tuloy, tapos ngayon inuungkat na lahat sa kanya. Na tayo din, ngayon na habang, season pa ng repentance, talagang, wag na nating maungkat pa sa atin yung kaaway, di ba? Na parang, kapag humarap tayo kay Lord, alam natin na, Lord, nirepent ko na po itong ganitong kasalanan ko, wala na po akong mga ganito, tinigil ko na po ito, inaayos ko na po buhay ko, yung mga ganon, di ba, na inaayos natin. At sabi nga rin, di ba, naalala niyo nung bata tayo, yung, di ba, pagka may nangaasar sa atin, yung parang, ganon, di ba, tapos parang ang sagot mo lagi, sumbong ka to sa mama ko, di ba, parang sumbong ka to sa papa ko, yung mga ganon. Tapos nung elementary naman tayo, pagka inaaway tayo, inaapi tayo, lagi naman nating panlaban, sumbong kita kay teacher, di kaya papa-guidance kita, di ba, mga ganon yung mga term. Tapos nung nagtatrabaho na, yan minsan sasabihin na, sumbong kita sa prof, ganyan. Tapos, sa prof, sa boss, di ba, mga ganyan, para disciplinary action, mga ganon. Tapos may mga time din, di ba, na ngayon, nandiyan na yung tulfo, tapos may mga din na, papabarangay kita, yung nyo tumigil mag-video kay papabarangay ko, mga ganon. Tapos may mga din naman, di ba, papapulis, sige, kahit sa korte tayo makaabot, parang kaya ko tong ilaban, ganyan. Pero, di ba minsan dumadating tayo sa time na tayo, yung parang wala tayong masumbungan, yung parang, kanino ba ako magsasabi? May mga ganon tayo. Pero, alam niyo ba ngayong gabi na pwede tayong magsumbong nga kay Lord, na hindi na tayo kailangan magpabarangay o pero, yung nga nito, yung title nga nito kasi, yung yung Divine Restraining Orders. Paano kayo? Okay. Yan, pag sinabi kasing divine, habol na lang natin yung picture mamaya. Yan, pag sinabi kasing divine restraining orders, doon muna tayo sa mamaya, tulala na. Yan, doon muna tayo sa restraining order. Sabihin nyo nga restraining order. Yan, para di kayo makatulog. Yan, pag sinabi daw kasi na restraining order, kunwari, ito yung ito yung
lupa ko. Tapos yung lupa ko na to, sa katabi may magtatayong mall, sabi na natin mall. Tapos ngayon, yung mall, nawili silang magbungkal ng magbungkal, nadamay na yung lupa ko. Nung una, pinapayagan ko pa kasi onti pa lang yung binubungkal nila eh. Di pa ako masyadong affected. Tapos ngayon, maya-maya sinakop na nila, lahat na kanila na. Ngayon, dahil ako, hindi ko naman sila maano na, uy, tumigil kayo. Hindi ko naman pwede sabihin na sumbong ko kayo sa mama ko, yung mga ganun, di ba? Hindi mo na pwedeng maano yun na ganun, kasi malaking na yun, kumpanya na yun eh. Ngayon, ang gagawin ng tao, mag-a-appeal siya. Sabi niya dun sa korte na sasampa po ako ng restraining order para po patigilin niyo po sila na gumawa po dito. Kasi po, nadadamay na po ako, naapektuhan na po yung kabuhayan ko, ganyan. Kunwari sa magsasaka, parang aanuhin niya na, kasi po wala na pong maanig, sinakop na po nila lahat, ganun. Na parang dahil affected ka, na may part sa'yo na naaagrabyado, na yung karapatan mo, ganyan, yung mga karapatang pantao, ganyan. Parang ngayon, yung gagawin mo ngayon, dahil nga hindi mo naman sila malabanan, mag-aano ka na lang sa korte. Na ganun din, pagka sinabi namang divine na restraining orders, ganun naman, applicable naman siya sa spiritual naman, di ba, na aspeto. Na tayo, may mga ginagawa minsan yung kaaway, may mga ginagawa yung mga tao sa atin na di na natin mapigilan, di na natin tama na, ayoko. Di ba, parang hindi naman natin yung bigla na lang Diba? Yung parang sa mga bata na ayoko na, tapos nasa sulok na iyak na lang doon. Hindi tayo makapag-ganon. Pero ngayon pwede tayong mag-appeal na, Lord, bigyan niyo naman po ako ng ganito na, yung parang yun nga yung divine restraining orders na matigil naman po to kasi po sinisiraan na po ako kung ano-ano na pong mga pinagsabi sa akin. Tapos pwede din, sabi mo, Lord, ninanakawan ako nito, Lord, ito, ang dami talagang lahat ng to steal, to kill, at destroy, ginagawa niya na, parang ganon. Kaya pwede natin yung sabihin sa Panginoon. Kasi nga, yan. Sabi dito, yung daw na yun, di ba, ginagamit yun para protektahan yung restraining order na yun. Ayan, sige yan, praise God. Doon na tayo sa may yung restraining orders. Yan. Sabi, ito kasi ginagamit to para syempre protektahan yung nagrereklamo, yan, yung mga pwedeng kumpanya, pwedeng tao, basta ang restraining order para siya sa pagpaprotekta nga. Yan, sabi yan yung general public, sabi in a situation involving alleged domestic violence, yan kung talagang naapi ka na, ganyan, yung mga harassment, stalking, o kahit nga daw yung mga sexual assault. At alam nyo ba, sa Bible din daw, yan, next po ko nung Ayan, yan na yun kanina yun, di ba? Yung pwede kang magreklamo nga. Kasi nga, parang sa isip mo, Lord, na po ako, your honor, di ba? Parang inaapi na po ako, gano'n. Yan, pero alam nyo ba, sa Bible nga daw, yan, next po. Sabi dito, there are many instances where the Lord and His host of heaven shielded and protected those belonging to Him. Na alam nyo ba si Lord, ang dami-dami niya na talagang times na tayo, prinotektahan niya tayo, di ba? Yun nga, kahit yung mga na-preach nung nakaraan, di ba, tungkol sa angels, pinoprotektahan din tayo, nagpapadala si Lord ng mga ganun para talagang ingatan tayo. At sabi nga, it is possible to see the Lord as judge set in place training or protective order, yan, that will not allow the devil, a right to interfere, hurt, destroy, or touch that which belongs to Him. Kaya pa isipin nyo, kapag natin yun na, Lord, protektahan niyo po ako, parang ganyan, pala ni Lord, pinipigilan niya yung kaaway na, yun nga, mag-interfere sa atin, saktan tayo, i-destroy tayo, di ba? O sabi nga din, kahit nga daw yung parang i-touch tayo, na parang walang magawa yung kaaway sa atin. Pero may mga times na naman tayo, na akala natin, hindi, na-deliver na ako, yung mga ganun daw, di ba? Minsan, ang galing, hindi ko na ganyan. Pero minsan daw pala, lang daw yun ni Lord, yung restraining order lang na sinasabi niya sa kaaway na, bawal mong galawin yan, bawal mong yan, yung parang bawal mo, yung mga pagde-destroy nga, ganun. Parang lang, pero meron tayong dapat na gawin na habang hindi pa siya kumikilos, yung parang ikaw, inaayos mo na yung buhay mo na talagang maging na hindi ka na maging madaling target sa susunod. At sabi nga daw, yan, meron kasing book na sinasabi nga yung Courts of Heaven. Yan. Ewan ko kung nyo yun, yung basta kung nadadaanan niyo yung mga ganyang mga books. Pero nung mga nakaraan kasi parang ganyan din yung mga binabasa ko kasi
Sinabihan nga ako nung isang nanay, nung isang nanay, sabi, that day na nag-teacher rin, nag-abogada na lang yun kasi ayaw ko daw magpatalo. Parang ganun daw. Kaya parang na-encourage ako na mag-aaral yung mga law, ganun. Pero, yan, nung nakaraan lang, parang na-remind ako dito sa book na to. Sabi ko, ang galing kasi dinownload ko siya mga March or February. Tapos ngayon nga, parang naalala ko siya bigla ulit. Yan, kaya, ayun yung Tapos sabi nga, ito yung courts of heaven, sabi daw, yan, are a very real place. Ay, naputol. Yan. Yan. That we as believers have access into. Yan, parang isipin niyo, totoo yun yung lugar na yun na may access tayo doon. Sabi nga, yan, in these courts, we can petition the Lord as our judge, yan, to render, yan, these restraining orders to set boundaries around our lives. Yan, kaya mamaya natin. Tapos ito nga yung isang example nito sa Daniel 7:9 to 10. Wala na kasi ako makitang picture, pero wag yung yun na ganyan si Lord parang wala na kasi talaga akong makita. Parang sumakto lang kasi yung trono tapos yung nag-aapoy. Yan, sabi sa Daniel 7:9 to 10, sabi, pagkatapos ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ayun yung term din na Ancient of Days, diba? Sabi, nakakasilaw ang kanyang damit at buhok dahil sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. Tapos verse 10, sabi, at mula sa kanya ay umaagos ang apoy. Sabi, milyon-milyon ang mga naglilingkod sa kanya. Handa na siyang humatol, kaya binuksan ang mga aklat. Kaya parang isipin niyo, ayan pa lang, diba, nakikita na natin na si Lord talagang judge over all the earth siya, diba, na pwede tayong magsumbong, diba, pwede siyang maging comfort sa mga buhay natin minsan, pero may mga time din talaga na nagiging siya, diba, na parang correction na that i-ready natin kasi oo nga si Lord judge pala siya, diba. Tapos sa Revelation din, may sinabi din dito, yan, sabi, nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo, yan, ang 24 na namumuno, na nakaputi at may mga koronang ginto. Yan, kaya isipin nyo, totoo yun na hindi yun isip-isip lang na, ay may mga ganun, parang sabihin nyo, gawa-gawa lang. Pero Bible mismo, di ba, may mga sinasabi nga na may mga throne, yan, yung mga courts. Tapos sa Proverbs nga din, sabi dito, kapag ang hari ay humahatol, yan, tinitiyak muna niya kung sino ang gumawa ng masama. Kaya, yun din tayo na, bago tayo maghain na, alam nga naman, nireklam, Lord, nyo nga po to, ikaw din pala. May mali ka din na nagawa, di ba? Kaya dapat talagang maging maayos yung mga natin na bago tayo ng mga petition sa Panginoon, yan, tayo din mismo talagang alam natin na, Lord, inayos ko po buhay ko, nagrepent ka talaga, di ba? Kasi mamaya sabihin ni Lord, ikaw nga, ganito. Parang, nabalik pa sa'yo, di ba? Yan, tapos sa Revelation ulit, sabi, yan, ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Yan, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking ama. Kaya, di ba nakita natin, dami talagang mga sinasabi tungkol nga dyan sa, sa throne yan, tsaka yung mga, yung sa courts of heaven nga. Tapos sabi nga din, alam niyo ba yung sinabi nga doon na, yan, yung realm daw na yan, hindi daw yan pang next life pa, hindi yan yung pagka nandun na tayo sa langit. Sabi daw, this is speaking of a place, yan, in the spirit realm, we can occupy today. Naisipin nyo ngayon pa lang, pwede na natin yun talagang, pwede tayong may access doon. Sabi, when we overcome the pull of the flesh, yan, kapag hindi na tayo lagi na lang sunod sa mga gawa ng laman natin, yan, sabi yung the emotions of the natural, hindi na tayo yung laging napapangunahan ng mga emotions natin, sabi, and other human struggles, yan, we qualify to sit with Him on His throne, diba? Kasi nga, may mga na tayo na pag-overcome. Kaya sabi nga din dito sa Hebrews, diba, naalala nyo, yan, sabi nga ni Lord, diba, lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang pangalan nila ay nakasulat sa langit. Sabi, lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, diba? Isipin nyo, yun din, judge din si Lord sa lahat nga, diba? Sabi, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Kaya, dito nyo makikita na, yun, sino lang ba? Diba? Parang minsan inisip natin, baka yung mga prophets lang yan, baka yung mga lang yan. Pero, sabi nga daw dyan, yung mga talagang counted na, na matuwid, diba? Sa harap ng Panginoon. Kaya tayo din, pwede din talaga tayong mag-strive na maging part din tayo nun, diba? Hindi yung na, sila lang yan. Kasi lahat naman tayo talagang tinanggap natin si Jesus at sabi nga, diba, ginawa tayong righteous sa pamamagitan ng ginawa na yun ni Jesus sa cross, diba? At sabi din po sa Psalms 89:11, yan, katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na
mga ganyan, yung judgment tsaka yung love ni Lord, magkaibang bagay yan, di ba? Parang kung sa English, pwede mo sabihin na, antonyms yan, di ba? Pero may daw na explanation nga dyan na yung judgment na yun ng Panginoon, nagpo-flow yun out of love, di ba? Na parang naalala niyo yun dun sa woman caught in adultery, di ba? Hindi niya naman talagang ginudge na, ikaw makasalanan ka, di ba? Umas ka na dito, di ba? Parang, yung sinabi niya doon, di ba? O sige, yung mga hindi nagkasala, kayo unang bumato, di ba? Parang, nakita natin na nandun yung judgment at the same time, nandun din yung love, di ba? Pero, hindi natapos yun na ganun lang na inano niya yung babae na, sige, umalis na, okay na ulit, di ba? Pero, ang sabi niya, di ba, parang yung praise pa din na sin no more. Kasi nga, doon natin talagang makikita na kapag naintindihan natin yung judgment na yun ng Panginoon, yung hindi mo na yung parang hindi mo na uulitin pa, yung parang ganun ako dinila ko ni Lord ng may love, 'di ba? Parang ulitin ko pa ba 'to? Kaya yun daw yung natin na maalala. Sabi nga rin yung mercy and truth, 'di ba? Yan, sabi diyan, God extends mercy to those who repent at His truth. Sabi, when we respond in affirmation to His truth and seek to order our lives accordingly, sabi, His mercy is manifested upon us. Kaya, yun yung natin, na kapag ka nagre-repent tayo, hindi tayo nagre-repent na uulit na naman, di ba? Kundi, yung repentance natin, na tayo na, Lord, tulungan niyo po ako na, hindi ko na po talaga to maulit, di ba? Kasi nga, di ba may mga tayo, di ba kunwari sa mga kaibigan pa lang yung mga kaibigan niyo, di ba yung sinasabi na, ano ba yung, best? Ano ba sa mga tawagan? Ganun. Yun, parang nag-break sila, ganyan. Tapos parang ikaw bilang kaibigan, todo advice ka, di ba? Tapos, magbabalikan na, parang ikaw, di ba napipikon ka? Na ba, di ka pa matututo? Di ba? Parang minsan may gusto ka. Tapos, minsan na, pa yung iba na, ang dami-dami nang ang beses daw na pinagbigyan, ganyan. Tapos parang minsan gusto mo na daw ganun na, sa bunutan na lang daw. Pero minsan, di ba tayo, may ganun din tayo na parang magre-repent tayo, tapos nga naman tayo ulit na ulitin natin ulit yon. Na dati nga may narinig ako, sabi, ang dami-daming kasalanan, parang, pero mali yun, mali lang yung doktrina. Parang inaano niya lang na, ang dami-daming kasalanan, wag mo nang ulit-ulitin yung isa. Yung parang inaano niya kasing gano'n na iba naman daw. Pero mali yun na iibahin pa natin. Kundi, wag na nating ulitin at the same time, hindi na tayo gagawa din ng iba pa. At sabi nga rin, na, yan, di ba alam naman natin pag yung judge, di ba pagka yung judge daw, nag-decree siya o pinukpok niya na yung martilyo. Hindi ko kasi alam yung pero sabi, law hammer daw yan, law hammer. Sabi, when a judge decrees a verdict, sabi, it can change a life. Di ba na kunwari, yung nililitis, pag sinabi na nung judge na, ikaw guilty ka, 20 years ng buhay niya pwedeng mawala, 'di ba? Pero pag sinabi na ikaw sumpungan ka na hindi ka guilty o not guilty ka, di ka makukulong. Magbabago din yung buhay na isipin nyo yung not guilty na yun, magtatangka pa bang umulit yun, nalitisin siya ulit, makasuhan siya ulit. Di ba hindi na, kundi magtitino na siya ng buhay. Kaya parang ganun din sa atin, di ba kay Lord, na wag na nating antayin pa yung judgment day na talagang sabihin pa ni Lord na, ikaw guilty ka, natagpuan kang guilty, di ba? Parang naanuhan kang guilty. Kundi talagang everyday sa buhay natin. Sabi nga daw, di ba, wag mo nang itambak, di ba? Yung tinatambak. Pero yung kasalanan nga, di ba? Parang natin na everyday, talagang inaan natin na, Lord, tulungan niyo po ako na talagang yung repentance nga na may change ng mga actions, di ba? Tsaka ng buhay. Sabi din, yan, ito din yung sa Psalm 97, yan, verse 2 to 3, sabi, napapalibutan siya ng makakapal na ulap at nagahari ng may katuwiran at katarungan. Sabi, may apoy sa unahan niya at sinusunog niya ang mga kaaway niyang nakapalibot sa kanya. Kaya para isipin niyo, kapag ka may mga judgment nga din, di ba si Lord, yung apoy talaga yung nagiging minsan, yung manifested talaga na judgment. Di ba yung naalala yung sa Sodom at Gomorrah, yung parang may mga talaga na involve yung apoy, di ba? Kaya may mga din na minsan tayo, wag nating antayin pa na yung talagang fire pa ng judgment ni Lord, yung, di ba sa 1-to-1 tinuturo yun, napipili ka lang anong fire ang pipiliin mo, fire ba ng Holy Spirit o fire ng judgment, di ba? Kaya talagang yun yung natin na, Lord, yung fire na lang po ng Holy Spirit, di ba? I-anoint niyo po, ganyan, mawala po yung mga bagay na to. At sabi nga din, yan, when the Lord renders decisions from His courts o yung sa throne, sabi, it is as a fire destroying His enemies. Yan, sabi, all that would be standing in the way of His desire in the earth, yan, is removed because of a verdict being set in place. Kaya kunwari, may mga time talaga na
hindi naman natin talagang pinagpipray na ano 'di ba, mapahamak yung mga umu-oppose sa gospel. Pero ano kasi yun, judgment kasi yun talaga ni Lord. Kaya parang may mga ano ka talaga na ipagpe-pray mo na lang na, Lord, kung ano man po yung mga ano yung puso po nila, baguhin po nila, mabago nga, mabago nga, 'di ba? Kasi nga ang hirap na maano pa nila yung judgment na yun ng Panginoon, kasi may mga ano talaga na lalo yan yung mga ano na grabe mag-oppose sa church, yung mga persecution na ginagawa sa church, 'di ba? Kapag may mga mga lingkod ng Panginoon na talagang grabe kung anuhin, awayin, ganyan. Kaya parang wag na nating antayin, kasi si Lord na mismo nagsabi na fire talaga, 'di ba? Yung mga ano, yan yung yung lumalabas, 'di ba? Doon sa judgment na yun. At sabi din sa Daniel 7:25-27, yan, magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Ito yung sa kaaway. Yan, sabi niya, sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautosan. Isipin niyo pati yung mga feast, yung law, babaguhin daw. Sabi, ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon, pero hahatulan siya. Kukunin ang kanyang kapangyarihan at lilipulin ng lubos. Yan, yung kaaway yung tinutukoy dyan, yan, si Satan nga. Sabi, at pagkatapos ay ibibigay sa banal na mga mamamayan ng kataas-taasang Diyos ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng buong mundo. Kaya maghahari sila magpakilanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Na isipin nyo, 'di ba, ito mismo, Bible mismo yung nagsasabi, 'di ba, na may ano talaga, ginagawa talaga ang kaaway, 'di ba, na gusto niya talagang baguhin yung times, yung mga law, 'di ba? Kaya nga 'di ba, ito pakita natin yung picture. 'Di ba yan nga yung mga yan ngayon, 'di ba, yung CR, 'di ba, parang ang dami ng mga option, ganun. Tapos ay yung mga kahit nga daw bata, parang inaano na yan yung sa LGBT, okay lang daw yun, ganyan. Parang dati 'di ba, parang inaano pa natin na, ala, bakla ka, parang naano pa, 'di ba? Yung parang nahihiya pa, pero ngayon talagang nilalantad na, tapos parang tawan-tawa pa, 'di ba? Tsaka yun nga yung sa Paris pa rin na grabe yung talagang blasphemy nga, 'di ba, na ginawa. At sabi nga, these and many other activities are contending against traditional standards. Yan, 'di ba? Set by the church and God's word in culture. Sabi, it is as if anything related to God and His standards is being challenged as irrelevant, yan, and archaic. This is the Antichrist spirit functioning to take over nations. Kaya yan talaga yung goal ng kaaway. Pero alam naman natin, 'di ba, na si Lord nga talagang parang may time lang siya na sinet, 'di ba? Pero sabi nga dito sa ano din, yan, minsan kasi iniisip lang natin, ay, mga ano lang yan, LGBT lang yan, mga ganito lang yan. Pero sabi daw, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi sinugod ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Yan, anything daw na nag-o-oppose nga daw, 'di ba, sa kay Jesus, yan, spirit daw 'yun ng Antichrist. Sabi niya, narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. At lalo pa ngayon, 'di ba? Naisipin niyo, sinulat to ni John ilang taon na nakalipas, na how much more pa sa time natin ngayon. Kaya bilang mga anak talaga na Diyos, kailangan alam natin paano talagang lumaban, tsaka paano tayo magiging yung wise din, 'di ba, sa mga bagay-bagay. Yan. At sabi nga, bilang mga anak ng Diyos, we can stand before His court and see verdicts rendered, that alter life on the planet. Yan. Pwede daw natin yan makita. Kagaya, 'di ba, ni Daniel, na witness niya yun, na na-receive niya yung yung meaning ng vision niya na yun, 'di ba? Sabi din, that which would threaten us is revoked and removed. Na anything daw na nagte-threaten sa atin ngayon, ano ba yung mga bagay na parang iniisip mo, ito nakakaano naman to, parang hindi ako makalago-lago dahil sa ginagawa ng kaaway o ng mga tao. Pwede daw yan yung revoked and removed, 'di ba? God sets a restraining and protective order in place. At sabi nga daw, ayan, pero ngayon, ibabalance din natin. Yan, pwede tayong Lord, yung parang nagsasampa, diba? Parang ganun yung term, diba? Na, Lord, nagsasampa po ako ng restraining order sa kaaway na tigilan niya po yung mga ganito, wag niya na pong pakialamanan yung pamilya namin, ganyan, wag yung mga sakit, ganun. Pero, minsan din si Lord, may binibigay siya sa atin na restraining order din, na parang naalala niyo, hindi ko lang maalala si Pastora Venus yan, parang niya kasi, sa kanya ni Lord, magkaka-vision ka, pero tanggalin mo yung television mo. Basta parang ganun. Na parang ganun yung restraining order na may gagawin sa'yo si Lord, pero ikaw may hindi ka gagawin. Yan, nagigets nyo? Ganun na, kunwari, sa mamaya na lang. Pero basta yun, parang may ganun na,
babalance natin na meron tayong part na pwede tayong magsumbong kay Lord, pero meron din si Lord papagawa sa atin. At sabi nga, yun daw yung principle ng divine restraint. Yan. Yung may mga iiwasan tayong mga bagay kasi alam natin may papagawa sa atin si Lord. Kaya, kunwari, di ba, pagka tayo, yung parang may mga time ba na nakukumpara niya yung sarili niya sa mga kaklase niyo, sa mga katrabaho niyo. Yung parang, ba't sila, pwede sila two-piece. Pero, yung parang, pero ikaw, di ba, parang, ba't kami bawal? Pero kadiri naman. Joke lang. Parang may pinipilian naman yun. Pero, di ba, minsan may ganun. Tapos, may mga time din na nako-compare mo na, ba't ito Christian naman to, pero bakit ganito siya? Bakit kami, bawal kami magganito, ganyan. Pero hindi kasi natin naiintindihan na meron kasing specific na assignment na pinapagawa sa'yo si Lord. Na ikaw, pagka ginaya mo sila na hindi naman nila assignment yun, pwedeng mahinder. Pwedeng na, itong gagawin mo na to, hindi mo magawa dahil nga, nag-fall short kayo. Kunwari, example na lang natin, sa church. Kunwari, ikaw nakikita mo talaga, sabihin natin, si Carlos tsaka si George, nakikita talaga nila yung sarili nila na sa mga susunod na panahon, sila na maghahawak ng men's fellowship, di ba? Hindi sila pwedeng ng girlfriend ng 4, 5, di ba? Parang pwede paano pag nagturo na sila nun, sabihin nila, kayo, dapat tapat kayo. Tapos nalaman ng mga, kayo nga po, dati 5 nga po girlfriend. Parang, alam niyo yun, yung parang basta yung parang mapupurnada. Ano ba yung term? Ano yun? Basta parang mahadlangan yung mga pwede pa nilang gawin dahil sa mga ginagawa nila ngayon. Kaya may time din, ako may talaga na nagets ko yun, yung bagay na yun, na parang dati ko yun, na Lord, bakit itong mga kabatch ko, pwede silang ganito, pwedeng ganyan. Parang yung mga ginagawa nila, parang pwede ko naman gawin, pero parang may mga iniisip ka na natitingin sa'yo na ano na sasabihin ng mga ka-light group ko, ano na sasabihin ng mga ganyan. Parang hindi ka naman men pleaser, hindi ka naman people pleaser, pero parang meron ka lang iniingatang testimony, di ba? Kaya, kunwari, sa mga ate kuya natin dito, aminin nyo man sa hindi, ang hirap mag-rebuke na ikaw binabalikan ka. Tama? Kunwari, sabihin natin, ikaw mag-prayer meeting ka, pero ikaw di ka nagpe-prayer meeting, di ba? Paano iti-take nung nire-rebuke mo yun, nung kinokorek mo yun, kung ikaw nga, ganun ka, di ba? May mga time din, sinasabi natin na, ikaw nga, magbigay ka nga, napakakuripot mo, ang sa Diyos, ganyan. Pero nalaman, giving mo, ganyan. Yung parang, ang hirap na, i-correct yung mga tao na, alam nila sa sarili nila na ikaw, di mo yung ginagawa. Di ba? Parang, ako dati may ganun ako. May total tayo na lang din. Joke lang. Total tayo na lang din naman. Parang, dati naalala ko yun, parang, may mga nagsabi sa akin na, ayun, ang hirap tuloy bigla. Yan, parang sa mga, ngayon sa love life, ganun dati. Tapos, naalala ko, parang sabi ko, pwede ko naman gawin. Parang pwede naman na PDA ako, joke lang. Pero lagi kong paano na lang, hindi ko magagamit yung term na, ako ba nakita niyo akong ganun? Yung parang may ganun ako dati na, ako ba, nakita mo ba akong ganyan? Parang, may ganun ako dati na talagang, sabi ko, Lord, parang ang hirap kasi talaga, di ba, lalo nga pag mga babae, at how much more pa sa mga lalaki na, dapat talaga meron tayong iniingatan na ganun. Kasi nga, may mga papagawa sa atin si Lord, di ba? Kaya, kunwari ikaw, alam mo, sa mga susunod, magpapastor ka, magmi-minister ka, hindi ka mapagkatiwalaan, budget pala ng birthday bash, di ba? Parang, wala mo tayong birthday bash ngayon kasi napangkapi ko po di ba? Parang ang hirap, paano pa pag-budget na ng church? Kaya, yun yung yung sinasabi na divine restraint, na meron tayong gagawin para talagang maging maayos yung mga pag-move forward natin. At sabi nga din, yan. Si Lord daw, di ba tinatawag din si Lord na Abba Father? Tapos hindi ko na maalala kung Greek or Hebrew, pero basta ang ibig sabihin daw nun, yan, source, provider, yan, sustainer, tsaka yung foundation. At ganun din, kung i-apply natin siya, yan, sa spiritual power na ini-impart sa atin ng Panginoon. Yan, si Lord, dahil Abba Father natin siya yung source of power natin, di ba? Sa Kanya galing. Hindi naman tayo naging powerful lang dahil lang matalino tayo, mataas tayo sa math, o mga ganyan. Paano na lang kaming mga bumagsak, di ba? Paano na lang kaming mga bagsak sa math dati at line of 7, di ba? Yan, tapos si Lord din, sinasabi siya yung provider, at ganun din, siya yung magpo-provide ng
spiritual power na kailangan natin para talagang mag-appeal, 'di ba, sa God the Father. At sabi din siya din yung sustainer, 'di ba? Siya yung nagsusustain. Ganun din yung power na binibigay sa atin ng Panginoon. Yan, di mo pwedeng sabihin na siguro wala akong power ngayon kasi di ako nakapag-pray, hindi ako ganito, ganyan. Na hindi yun nakadepende, 'di ba? Yung intensity nakadepende doon kung gaano ka talagang nagkaka-impact, 'di ba? Pero same pa din na nandun pa din. Iba lang yung impact, 'di ba? Tapos sabi din yung foundation of power. Yan, kay Lord din daw galing yun. At sabi nga din, si Jesus din daw mismo. Yan, meron din daw si Jesus na ganun, parang restraining, yung parang divine restraint na tinatawag. Sabi, sumagot si Jesus, wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. 'Di ba? Parang isipin nyo, alam ni Jesus 'yon na hindi mo ako magagalaw kung hindi ka naman binigyan ng power ng God the Father. 'Di ba? Sabi nga, kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo. Yan yung mga yun na yung parang makikita mo na yung power na meron si Jesus, 'di ba? Lagi niyang sinasabi na galing yun sa Ama, 'di ba? At sabi nga rin, lang natin 'to. Yan, sa Garden of Eden, 'di ba? Naalala niyo 'yun, yung 'di ba nagtanong din ba kayo noon, bakit kung alam naman ni Lord na magkakasala si Adan at si Eva, ba't nilagay pa 'yun doon? 'Di ba? Pero sa Genesis, mababasa natin 'yun, 'di ba? Na sinabi ni Lord, hindi nagkulang si Lord sa paalala. Sinabi niya na, "Huwag mo 'yan gagalawin kasi ito yung mangyayari." Hindi inano ni Lord na, "Huwag mong gagalawin 'yan, tingnan natin kung anong mangyayari." Walang ganoon. Kundi in-explain na talaga ng Panginoon 'yun kay 'di ba, kay Adan. Ngayon, na kay Adan na 'yun, yung decision ni Adan na hindi sundin ang Panginoon, doon nag-fail, di ba? O doon nawala yung power or yung authority na meron siya doon sa Garden of Eden. Sabi nga daw, example niyan, kunwari din sa kunwari ito yung amo, kunwari sabihin natin, may bahay ka, may mansion ka, ganun. Tapos yung may-ari, sabi niya, Yaya, mag-a-abroad kasi yun, punta mo na akong Hong Kong, ganun. Sabihin na Hong Kong, ganyan. Tapos, ikaw na muna bahala dito sa bahay, Pero wag ka magpapapasok ng hindi natin kilala. Yun yung hindi niya pinapagawa. Ikaw bahala, magpa-party ka dito. Pero ang hindi mo lang pwedeng gawin, bawal magpapasok ng hindi kilala. Ngayon si Yaya, syempre medyo siya, 'di ba? Okay, tayo tawag yung mga friends, ganun. Ngayon pagka parang yung authority na meron nawala si Yaya. Yan, yung authority na meron siya. Kapag dumating na yung amo, pag bumalik na yung amo, pwede pa ba siya magpa-party, magpapunta ng hindi niya kakilala? Di ba hindi na? Kasi andun na yung talagang may-ari Parang may time lang, limited lang yung time na hanggang pag nag-abroad lang, alam mo masabihin niya pag uwi, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Na yung authority kasi daw, meron talaga siyang may mga limits, tapos meron din siya yung time nga lang daw. Kaya mamaya din natin yan. Tapos, sige, wag na natin to. Pero yung kay Samson na lang. Doon na lang sa may picture ni Samson. Yan, alam niyo naman din yung kwento ni Samson, 'di ba? Pero yun nga, 'di ba si Samson, naalala niyo yung parang 'di ba si Samson nga pwede siya maging miracle boy, 'di ba? Kasi nga naalala niyo, 'di ba yung nanay niya di magkaanak pero napanganak niya si Samson. Tapos 'di ba parang grabe yung mga ginawa rin ni Samson, 'di ba, sa buhay niya. Na parang sabi nga rin daw dyan, there is a lifestyle, or holiness before the Lord that can best protect the restraining order the Lord has placed upon our life and ministry. Yan, natin muna si Samson. Naalala niya, di ba, anong sabi kay Samson, bawal gupitin yung buhok. Ngayon, di ba di ba, ang lakas ni Samson, easy lang sa kanya yung mga ganyan-ganyan na, yung lion, ganun. Basta parang easy lang sa kanya yung mga ganyan. Kasi nga, iba yung strength na meron siya. Ngayon, natanong niyo ba yun na, natatawa tuloy ako. Yung parang natanong niyo ba yun na, si Samson, ginamit ba talaga ng Diyos yan? Immoral nga yan. Sino-sinong babae pinapatulan niyo? Parang niyo ba yun nung binabasa niyo? Na sabi nga daw nung isang nabasa ko, kasi si Samson daw nasa church daw, tapos may holiness class, parang ganun, drop out daw si Samson kasi hindi siya banal. Sabi, hindi banal yung bagsak yan, drop out yan, parang ganun. Tapos parang may mga tayo, di ba, na grabe ginagamit pa rin siya ni Lord, ganun na nga ginawa niya, parang nakakainis naman, parang ganun minsan, di ba? Pero alam niyo ba kasi, yung covenant na meron si Lord, yung sinabi niya na
ano yun, parang gagamitin niya si Samson, hindi nakabase sa mga sexual na mga choices o sa lifestyle na pinili ni Samson. Nagka lang si Samson, yung down niya, nangyari lang, 'di ba? Nung nangyari, nung ginupit na, 'di ba? Kasi ganun yung yung sinasabi nga na restraining order na sige kahit anong gawin mo, pero dahil nga ito, nakakip pa din to, ito yung kasunduan natin na poprotektahan kita, gagamitin kita, hanggat ito yung ginagawa mo. Pero nung hindi na sinunod ni Samson yung kasunduan na yun, yung restraining order na yun, doon na nawala. 'Di ba? At sabi nga rin, yan, sabi dito, Satan always assigns a Delilah, yan, to any man or woman of destiny. Ngayon, bawat isa sa atin, alam ko may destiny tayo, di ba? Na hindi lang to applicable sa mga babae, sabihin natin, Delilah, sa mga lalaki lang yan. Hindi, kundi bawat isa daw sa atin, meron daw talagang ina-assign na Delilah yung kaaway. Na anong ginagawa ng Delilah? Sabi, there is a Delilah spirit that wants to know the secret to your anointing. Yung parang may mga ikaw, alam mo, magpapastor ka, ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, ito yung gawin mo, ito yung mga hindi mo dapat gawin. Ngayon, merong Delilah spirit na ang ginagawa, tinatanong ka na, ano ba yun? Bakit hindi ka nagaganto? Ba't ganyan? Yung mga ganyan, parang inuungkat ka ng inuungkat, hanggang malabas mo, hanggang nainis ka na lang, di ba? Na nyo ba yun? Yung parang bigla na lang, inamin na lang ni Samson, kasi siguro nainis na lang din siya na, syempre alam niyo naman mga babae, bakit kaya parang dami sinasabi, baka gano'n na lang din si Delilah. Sabi niya doon, the devil will wear you out until he discovers the restraining principle to which your spiritual gift is connected. Sabi, when he finds it, he will start tempting you to sell out. Kaya ito yung kahalagahan na sinusunod natin kung ano yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Yan. At sabi nga rin sa John 5:19, sabi, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang. Isipin nyo, si Lord mismo yan. Si Jesus mismo, di ba? Sabi niya, kundi ginagawa ko lang ang nakita ko na ginagawa ng aking ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Di ba? Na yun yung inaano ni Lord. Na kahit siya, meron din siyang nilakaran niya rin yun, yung restraining order na yun, di ba? At sabi nga daw, naalala niyo yun yung time na tinempt si Jesus. Sabi daw, every temptation of Satan, o yung accuser nga na tinatawag, yan, was designed to frustrate the restraining principle that anchored the authority of the Son of God on earth. Di ba? Naalala niyo, di ba, may sinabi pa siya doon na, yung parang, ikaw nga talaga, di ba, parang, gawin mong tinapay itong mga bato na to, di ba, may ganun pa. Na parang inaano niya kasi na, dahil nga si God the Father, kaya niyang magpaano ng mga, yung tinapay, ganyan, sa mana, di ba, yung Testament. Parang inaano ni Satan na, sige, ikaw din gawin mo din to. Pero dahil nga si Jesus, alam niya na, yung mga ginagawa niya lang, is yung ginagawa, di ba, ng God the Father, hindi siya nag-give in dun sa temptation na yun. Kasi nga, alam niya na, inaano lang ako nito, nilalamangan lang ako nito, di ba? Yan. Tapos may isang example din dito. Yan. Ito naman din yung nameless na prophet. Yan. Ito yung time na, naalala niya yung time nung kay Jeroboam, tapos pre-prophesy niya yung, na, nga daw, yung kay, tama ba, Josiah ba? O, St. Joash? Sinabi yun? Basta may pre-prophesy siya, ganun. Tapos parang sabi ni Jeroboam, sabi, muling sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, halika sa bahay at kumain ka, bibigyan kita ng regalo. Syempre kung ikaw yun, oo ka na agad, di ba? Pero siya kasi, may instruction siya. Sabi sa kanya ni Lord, hindi ka kakain ng mga kahit ano na galing dyan sa lugar na yan, hindi ka iinom, tapos yung daan na nilakaran mo papunta dyan, hindi na yun, di ka na dun dadaan, dun ka na sa ibang daan ka na dadaan. Sabing ganon. Ngayon siya, dahil nga firm siya sabi niya talagang sunod siya Sabi, pero sumagot ang lingkod. Sabi niya, kahit ibigay pa po ninyo sa akin ang kalahati ng ari-arian ninyo, hindi ako sasama sa inyo o kakain, niiinom man sa lugar na ito. Diba? Isipin niyo, kahit bigay niyo pa po yan lahat sa akin, hindi ko po talaga kayo susundin. Diba? Pero minsan tayo, dun pa lang sa regalo, sige po, sama po ako. Diba? Parang may ganun. Pero siya, talagang firm siya. Diba? Sabi, sapagkat inutusan po ako ng Panginoon na huwag akong kumain, ni uminom habang nandito ako, at sa pag-uwi ko, hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko papunta rito. Kaya ibang daan ang dinaanan niya nang umuwi siya. Pero kapag tinuloy natin yan, itong prophet na to, yung matanda kasi dyan, si Lolo,
propeta din yan, pero sinungaling siya, bad prophet siya. Tapos, siya yung naging cause bakit namatayan yung nameless na prophet na yun. Kasi sabi niya, tara, kain ka dun. Tapos parang ginamit niya pa si Lord. Kaya ito yung ito yung maging maingat tayo na wag tayo personally, wag na nating masyadong wag na nating sabihin kung hindi talaga tayo sure na si Lord yung nagsabi. 'Di ba? Kasi itong old prophet na to, sabi niya, hindi sinabi sa akin ni Lord, punta ka daw sa amin para mapakain ka. Ngayon, naniwala siya kasi yung nameless prophet, kasi parang sabi niya, okay, sinabi pala ni Lord eh. Parang ganun yung siguro thinking niya, pero dineceive siya, parang ganun. Tapos alam niyo ba, yun na nga, kumain na siya, uminom siya. Tapos paglabas niya, parang ilang lang, kinain na siya ng leon. Ganun yung parang namatay na siya dun basta sa leon. Na parang nag-stand ka nga dun sa hari, di ba? Pero bakit dito di ka nag-stand? Kaya parang minsan tayo, wag natin piliin, di ba? Wag tayo maging selective na kung ikaw, alam mo talaga na hindi mo gagawin tong bagay na to, pag kunwari minsan tayo, ito yung nagiging mali natin na pag mga kaklase nagyaya, firm ka pa, ay hindi ako sama dyan. Pero kapag ang mga minsan churchmate na sige, sama. Pero alam mo na mali din yun. 'Di ba? Kaya yun yung natin na wag tayong magpapadeceive, 'di ba? Wag tayong magpapalin lang kapag ang mga ganun. Tsaka, yun nga yung sinasabi pa na sabi ni Lord, 'di ba? Sabi ni Lord, ikaw daw yung ganyan. Na wag tayong lalo na kung hindi natin sure na si Lord ba talaga yung nagsabi, baka na alimpungatan, baka na ka lang, 'di ba? Kaya talagang maging maingat tayo, 'di ba, sa mga bagay na yun. Yan, sabi nga din, yan, ito din yung about sa mga judge. Yan, sabi, maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sabi, sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Yan, kaya yun nga din yung mga judge na yan, 'di ba? Alam natin yun na meron talagang nilaan si Lord. May ma-in-appoint siya. At sabi din sa Hebrew, yan, sabi, nadarama rin ito ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Kaya ito, di ba, yung comfort na pwede natin talagang sabihin sa Panginoon kasi naiintindihan tayo ni Lord. Tapos verse 16 sabi, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya yan nga yung throne of grace. Yan. Tapos, yan. Tapos ito lang, nilagay ko lang din dyan kasi parang din tayo. Pero madami pa to na diba? Sa Pilipinas nga daw, diba meron tayo yan yung mga barangay justice. Hindi ko na alam yung iba dyan eh. Yan, yung mga municipal trial courts. Yan, tapos may mga pa yan dyan. Basta yan. Tapos yan yung mga regional trial court. Hindi ko alam to yung Sharia district or sa mga polsay na lang tanong nyo. Yan, tapos may Court of Appeals, yan. Tapos yung mga sandigan bayan. Tapos yung pinakamataas nga daw, Supreme Court of the Philippines. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, ang pinakaalam nating, diba, court o trono, diba, yan, yung throne of grace. Kaya, dun talaga tayo mag-aan na, Lord, ikaw po yung tumulong sa amin. Yan, tapos may lang din dito. Yan, parang example lang din to na hindi siya sumunod sa sa leading ni Lord. Minister to, hindi ko nakalimutan ko lang yung pangalan, pero daw siya nung time na yun na nasa Africa siya, nanghiram siya ng kotse kasi nga may yung may revival ganun. Tapos ngayon yung kotse na yun, di drive na siya, gabi na siya, tapos nagpapatugtog pa daw siya yung kay Ron Quinoli na Jesus is alive, ganun. Di siya, para kasi grabe yung ginawa ni Lord nung evangelism, ganyan, parang daming naligtas. Nagpapatugtog siya. Ngayon, nag-instruct daw sa kanya si Lord na dun sa stoplight, ka na, right ba to? Yan, basta mag-turn right ka na, turn left, ano ba yan? Yan, basta ka na, yan na lang, lumiko ka na, gamitin mo yung ibang daan pa uwi sa inyo. Hindi niya sinunod kasi sabi niya, pag sinunod ko yun, 20 minutes pa ako magbabiyahe. Ngayon hindi niya sinunod. Pagkalagpas daw dun sa stoplight, nabunggo siya nung tinatawag na African night drivers. Ganun daw yung Na alam niya ba minsan, sa atin din bilang mga Kristiyano, may mga time na ang bilis ng consequence ng hindi natin pagsunod. May mga time din naman na antagal na minsan iisip natin, siguro wala na yun kay Lord, nakalimutan na siguro ni Lord yun. Pero hindi natin alam na yung mga bagay na yun, pwede pa rin na may consequence, 'di ba? Hindi lang agad-agad, pero meron at meron talaga. Kaya nga 'di ba tayo sinasabi talaga na
sumunod tayo kay Lord, di ba? Yung obey God and leave all the consequences to Him. Kasi hindi natin alam kung kakayanin natin pag nag-disobey tayo, di ba? Sa Panginoon. At sabi nga rin, yung divine restraining order, yan, or protective order is an order issued by the courts of heaven, yan, to protect a person of destiny. Yan, tayo, alam natin meron tayong destiny, di ba? A business, a nation, yan, or kingdom citizens in a situation involving clear and present danger to the preordained purposes of God. Na yun daw yung divine restraining order na yun, iniingatan ka na hindi mo yung parang ma-harm ka na hindi mo na magawa yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Yan, sabi din, sometimes divine restraining orders are also put in place by the courts of heaven to give a child of God time to get their act together. O yung parang nagkakaroon ng restraining order para ayusin mo buhay mo, ayusin natin buhay natin. Kasi hindi ka muna inaano ng kaaway ngayon kasi sabi ni Lord, naku, wag muna, baka bumigay talaga to. Parang siguro mag-give in talaga sa temptation. Wag mo na munang i-hold mo muna, gano'n. Kasi kaya tayo dapat nag-aano tayo na talagang pag may mga time na alam natin nililid tayo ni Lord na ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, talagang ayusin na agad natin. Yan. Tapos eto nga din, medyo nakakaano lang din. Sabi, there have been a lot of violations of divine restraining orders in the body of Christ, and there are legal cases that have piled up against them in the courts of heaven. Na tayo daw bilang mga Kristiyano, ang dami na daw pala nating kaso, pero anin natin na, Lord, tulungan niyo po kami na talagang wag na pong mag-pile up to. Kasi minsan daw, kaya ina-attack tayo ng kaaway dahil nga may legal rights o yung parang may may pruweba siya, 'di ba? Kunwari si Mayor Alice na lang ulit. Kasi siya yung ngayon eh. Parang si Mayor Alice, 'di ba, dinedeny niya daw yung mga ganyan-ganyan. Pero ang daming ebidensya, 'di ba? Na ngayon hindi niya yun malusutan, 'di ba? Kasi nga nandun yung ebidensya, 'di ba? Kaya tayo din parang anihin natin na Lord, yung mga bagay po na to, yung mga ginawa ko po na to, i-repent natin kasi 'di ba si Lord nga sinasabi, He remember our sins no more, 'di ba? Kaya kung may mga time na sabihin pa ng kaaway na na-repent na pala, 'di ba? O wala na. Kaya talagang natin na sinasabi na yung repentance talaga daily basis kasi nga hindi naman tayo angel na di ba? Hindi tayo sobrang bait na parang wala tayong kasalanan ng 1 week, 1 month, 'di ba? Kundi daily talagang magpaan tayo kay Lord. Yan, tas mabilis na lang. Yan, ito yung mga biblical reasons. Yan, bakit tayo dapat mag-request na, Lord, patigilin niyo po muna si Lord, i-hold niyo po muna. Yan, yung mga restraining orders. Una, sabi daw, yan, will the moving party o yung child of God suffer irreparable damage or injury if the courts of heaven do not grant the divine restraining order. Yan, ito example, pag hindi ni Lord hinold mo na yung kaaway, maano ka ba talaga? Grabe ba talaga damage? Yun, pwede kang mag-request na, Lord, kapag ka po talagang pa ako ng kaaway o yung mga ganitong mga ginagawa ng mga tao talagang, baka di na po ako sumunod. Parang may mga ganun tayo, diba? Lord, pag ginawa pa nila to, hindi ko na po talaga alam paano pa ako babangon, mga ganun. Na minsan, si Lord na, sige, hold muna, ganyan. Yan yung mga na, pwede tayong mag-request, diba? Sabi nga din po, sometimes God can see that you haven't got your act together. O yung parang yung buhay mo, di mo kayang parang di ka makapag-stand, ganun. Alam ni Lord yun. Sabi nga, the Lord can see that the devil has legal standing against you. Yung parang ang lakas nung laban nung kaaway sa'yo. Yung parang na pagka naglitis man, talo ka talaga kasi ginawa mo talaga o sinabi mo talaga. Sabi, these are times when Satan has irrefutable evidence to destroy your destiny and even end your life. Kaya maging maingat tayo din kasi minsan akala lang natin, di wala lang to. Pero minsan, ginagamit na ng kaaway yun sa laban sa atin na para tanggalin yung mga purpose natin, destiny natin, kahit nga daw yung buhay natin, di ba? Sabi, however, your heavenly Father can see that you are at your wits' end spiritually, minsan spiritually drained ka na, mentally, emotionally, and if the merciful, righteous judge does not intervene, sabi yan yung gagawa na talaga ng paraan si Lord, sabi, with a divine restraining order to give you some immediate relief, Satan could score a permanent victory. Kaya maging thankful tayo sa mga times na talagang nililigtas tayo ng Panginoon, 'di ba? Na hindi yung parang 'di ba minsan may mga time na ba't sunod-sunod? Ano nangyari? Pwede wait pa. 'Di ba parang may mga ganun tayo. Pero 'di ba minsan naggulat tayo na ang galing parang unti-unti na 'di ba? Parang
nawawala, biglang okay. Kasi hindi natin alam na si Lord na talaga yun, di ba? Nag-i-intervene na siya. Yan. At ganun din yung nangyari kay Peter. Yeah, 'di ba? Naalala niyo si Peter, yung sinabi ni Lord yun sa kanya, 'di ba? Sabi niya, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti, humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit, yan, 'di ba? Praise God kasi may ganito. Ngunit nanalangin ako para sa iyo. Sabi na huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Kaya, yun yung na tayo, bawat isa sa atin, di ba nakakatawa na pinagpipray tayo ni Lord, na hindi tayo matempt, hindi tayo bumigay sa mga ganyang mga pagsubok. Di ba na kung babalikan natin, ilang mga time na yung sinabi na natin, ayoko na po mag-church. Te, ayoko na, pagod na ako, te. Nung sa GC namin, may nag-chat, pagod na po ako. Parang nahiya naman kaming parang nahiya naman kaming mga matagal na, parang lang ako na pagod na siya agad. Hindi ko alam kung saan yun. Pero, yun yung na may mga ganun, di ba? Yan. Yan. Tapos sabi din, number 2 naman, yan, pwede din tayong mag-request, sabi, yan, whether the moving party o tayo bilang mga anak ng Diyos, yan, is likely to succeed on the merits, yan, of the case. Yan, kapag na talaga ni Lord na, okay, ito magiging testimony to, magiging talagang mag-glorify ako dito, sige, natin yan, i-approve natin yan. Sabi nga sa 1 John 5:11, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Kaya di ba pagka may mga ganun talagang request na alam natin aligned sa Word of God, kalooban ni Lord, di ba? Ginagrant niya yun. Kaya wag tayong mahiya na kapag mga nagpe-pray tayo na naka-verse, yung may verse, di ba? Talagang yun, sabi nga, may PDF ako na nabasa dati, yung title nun, Plead Your Case. Tapos ang niya doon, ang instruction niya doon, ewan kay Kenneth Hagin ata, ang instruction niya doon, alam niyo sa mga lawyer, di ba ang lawyer na nanalo lang sila kapag talagang mga batas-batas na ayon sa Republic Act of parang yung pagka-detailed na yung mga sinabi nila, parang ang galing, parang okay, panalo na to, di ba? Parang ganun. Na tayo daw, parang ganun din daw. Na hindi tayo, kunwari yung lawyer, sabihin niya, kasi po ito po, may screenshot po ako. Pwede ba yun? Di ba? Parang, ito po, nag-voice message po kasi, hindi pwede kasi dapat mga talaga na, ito yung batas. Na ganun din daw, tayo kay Lord. Na minsan talaga, di ba may mga prayer tayo na kahit ganun lang, yung verse lang na yung pinag-pray mo, pero in-answer agad ni Lord. Kasi nga, salita niya yun, na para daw tayong, pagka ganun daw yung pagpe-pray natin, para daw tayong lawyer na, Lord, sabi po sa article, ganito, ganyan. Parang ganun. Kaya dati din ako, gusto ko talaga yun na, bukod sa nga, parang iniisip ko na, okay na to, para hindi na ako pamali-mali. Parang ang ganda din pakinggan na, ang galing verse yung pinag-pray, ganun. Pero, yun nga, parang malaking daw talaga yun, kasi nga, kalooban ni Lord. Yan. Pangatlo naman, sabi, yan, pwede din daw tayo mag-request ng restraining order. Yan, whether the opposing party will be harmed. Yan, if the moving party is helped. Yan, alam niyo ba si Lord, gusto niya talaga na magantihan din. No? Parang gusto talaga na nagkakaroon tayo ng victory laban sa kaaway. Kaya tinutulungan din tayo ni Lord, di ba? Na, yan, isipin niyo minsan tayo, di ba? Parang, makakalamang pa ba to? Di ba? May mga ganun tayo, di ba? Pero, yung biglang may tutulong na ang galing parang nanalo bigla, di ba? Ganun din si Lord. Gusto niya na talagang din tayo. Yan, yung talagang manalo din tayo. At sabi din, pero may mga time din naman, mali tayo ng mga prayer. Kagaya ni James tsaka ni John. Naalala niya, pinagalitan sila, di ba, ni Lord? Na parang sabi ni Jesus, mali yung spirit na meron sa inyo. Kasi nga, di ba, Lord, na tayo ng apoy dito? Di ba? Parang ganun gusto nila pero hindi grinant. Bakit? Kasi mali yung gusto nila. Yung parang gusto lang nilang magkaroon ng ng gano'n na makalamang sila dahil lang galit sila o parang gusto nilang maparusahan. Pero mali daw yun. Kaya dapat iayon din natin. Tsaka yun nga, hindi tayo magpipray na yung parang sa kasiraan ng mga ng mga tao ganun. Kundi talagang para mag-glorify ang Panginoon. Yan. Tapos pang-apat, sabi din,
Yan, whether granting the divine restraining order, yan, is in the public interest. Kaya, yun, kapag minsan ina-answer ni Lord kapag, Lord, protektahan niyo po to, wag niyo po munang, wag niyo pong pabayaan na mapahamak sila, ganyan. Ina-answer din ni Lord kapag talagang sa public interest. Sabi nga, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, yan, ito yung time, di ba, na sinasabi sa last days, papaigliin nga daw ni Lord, di ba, para sa atin. Sabi niya, yan, kung hindi papaikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Sabi, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Kaya yan yung diba, na talagang para din kay Lord na mag-benefit lahat. I-answer niya yun, yung mga ganong prayers natin. Yan, number 5, yan, pwede din daw tayo mag-request, sabi, whether granting the divine restraining order preserves God's purpose, yan, and the integrity of His good name. Kaya yun nga daw yung sinasabi, diba? Yan, nababasa natin to, diba? Yung for my own sake. Yan, ina-answer ni Lord yun kapag talagang alam natin na mag-glorify siya, talagang magaganap yung purpose niya. Yan, tapos may mga example lang din dito, yung binisan ko na. Yan, may mga biblical case studies yan of divine restraining orders. Ito naman yung mga, talagang yan, nakita natin na talagang ginawa din nila yung parang meron din silang restraining order na sinasabi. Sabi, number 1, case study number 1. Yan, case study number 1, sabi, some divine restraining orders are designed to restrain demonic activity, yan, from crossing over into a geographical region for a short or extended period of time. Yan, ito yung sa buhay ni Samuel, di ba? Naalala niyo nung time na andun sila sa Mizpah, tapos, di ba parang nag-gather sila, doon may in-offer, ganyan-ganyan. Tapos biglang, na nakita ng mga Philistines na andun na nga sila lahat, yung bigla silang aatakihin. Pero nung nga nila na si Samuel nandun siya, di ba? Yung anointing kasi na, yung nag-ooperate si Samuel, di ba? Yung prophet, priest, tapos din siya, judge din siya, di ba? Dun sa Israel. Nagrabe daw yung yung nangyari nun, na talaga naprotektahan, na sabi nga daw sa Bible, di ba? All the days of Samuel, hindi daw inatake talaga ng mga Philistines, di ba? Yung Israel. At sabi nga daw dyan, no, the Lord is raising Samuel type apostolic and prophetic leaders who will be responsible for protecting entire regions from demonic invasion. Kaya di ba, ganun din sa mga pamilya natin, di ba? Talagang tayo yung parang Samuel dapat na, Lord, talagang anuhin niyo po, protektahan niyo po, ingatan niyo po, di ba? Yung iniingatan ni Lord dahil nandun tayo, di ba? Na may din daw doon, na lesson talaga na ayusin din natin syempre yung mga buhay natin. Tapos si din, 'di ba si Samuel nga, naalala niyo ba 'yan? Yung parang mentor niya rin 'di ba si Saul. Sabi daw even though Samuel personally mentored King Saul, yan, he never made a commitment to adopt the same type of God lifestyle. Yan, that would have enabled the Lord to give him Samuel's judicial seat in the courts of heaven after Samuel's demise. Nung namatay si Samuel, di ba, alam naman natin na hindi naman naging okay talaga yung pagpapatakbo ni pamamalakad ni Saul, di ba? Na may mga time din talaga na kahit i-mentor pa natin yan yung mga tao, hindi natin pwedeng sabihin na, kopyahin mo yung buhay ko, ikaw, anuhin mo to, pinapasa ko na yung sa'yo, yung ganito, anointing, kung hindi naman talaga siya pinili ng Panginoon. Kaya minsan, relief din to, di ba, sa mga leaders, sa mga talaga nagtuturo na kahit na minsan ginawa mo na, yun naman talaga, di ba, dapat gawin talaga natin best natin. Pero dadating talaga sa time na kahit ginawa mo na ang best mo, pero kung yung tao hindi talaga magtitino ng buhay, di ba, parang wala, na tayo, ginawa naman natin best natin di ba, na ganun din, di ba, isipin nyo si Samuel, minentor niya naman talaga ng maayos, pero kay Saul na talaga yung naging di ba, problema. Pero di ba si David, sabi nga, yan, David was another spiritual son of Samuel. And unlike King Saul, David had adopted the same godly lifestyle, and mantle as Samuel, so he was able to legally regain Samuel's judicial seat in the courts of heaven. Na noong time din ni David, hindi din talaga nanalo yung mga Philistines sa mga Israelita. Kaya yan yung una, 'di ba, para maprotektahan yung mga lugar. Pangalawa naman, yan, may din na yung mga divine restraining orders are designed to restrain people's behavior within a specific distance. Yan, nakakatuwa to. Sinaalala niyo ba yung time na
parang nag-hire pa ng mga assassin, parang assassin talaga yung term, no? Yung parang mga, nag-hire si Saul ng mga papatay kay David, di ba? Pero parang nung time na pagkamalapit na sila dun sa, pinag-i-stayhan ni Samuel at saka ni David, yung bigla doon nagpa-prophesy, yung parang hindi naman, tingnan mo, mga hardcore na mga killers to, pero biglang parang ganun ka-intense yung yung thing, tsaka yung ginawa talaga ni Samuel na grabe yung may lumapit na konti biglang Tapos, hindi ko na nalagay dyan pero di ba yung si Saul naman, yung parang nung huli na, parang di siya naniwalo na biglang nag-prophesy, parang ayaw niya maniwala. Pero biglang di ba sabi dun sa English kasi, parang stripped off his clothes, ganun. Pero kung sa Tagalog, nahubaran, di ba? Parang, tapos bigla daw, yung parang isipin nyo na lang isipin si King Saul, gustong-gusto niyang patayin si David, pero biglang makikita mo siya din pala, nagpa-prophesy din, di ba? Ganun. Nasabi nga din dito, the divine restraining order worked in such a way that when a person with a demonic agenda got anywhere near Samuel, sabi, the demonic nature inside of them would be completely restrained and replaced with a God-glorifying prophetic spirit. Kaya alam nyo ba, kailangan din natin yan para talagang maingatan, di ba, yung mga bagay-bagay at yung mga tao din sa buhay natin. Kasi alam nyo ba, sabi nga, we are living in dangerous times as end of this present age of sin rapidly approaches. Yan yung nilagay ko dyan. Ano pala nito? Dylan Roof, parang ganun. Basta Dylan something. Tapos alam niyo ba, isipin niyo church yon. Tapos pumunta siya out of nowhere, pumunta siya dun, pinagbabaril niya yung mga tao. Naisipin niyo church yun na parang isipin natin, ano bang meron dun sa church? Ba't hindi iningatan nila? Parang gano'n. Pero may something kasi talaga na tayo bilang mga, yung mga leaders, kahit yung mga pastor natin, mga members, meron tayo bawat isa na talaga na yung parang responsibility na talaga maging intercessor. Kasi nga, alam natin na yung parang kapag nandito tayo sa lugar na to, yung protected tayo ni Lord dahil nga nag-aayos tayo ng buhay, hindi natin inaano yung mga bagay na ayaw ng Diyos, di ba, di natin ginagawa. Sabi nga, the devil is pulling out all the stops because he knows that his time is short. Sabi, plus, you never know who enters your sanctuary or home. Kaya kahit sa bahay din natin, di ba, maging talaga tayo na maging maayos yung relationship natin sa Panginoon para maingatan talaga tayo. Kaya, yun yung, di ba, alam naman natin yan, ang daming mga testimony na dahil nga pinoprotektahan ni Lord, di ba, naliligtas sa mga ganyan, mga nakaway, mga sunog, di ba? Kaya talagang maging maingat tayo sa mga bagay na yan. Tapos may isang lesson nga din dito, na noong time nga, di ba, na si Samuel, kinupkup niya si David, tayo din daw, parang maging ganun din daw tayo. Yan, yung tawag nga daw dun ay destiny shelters. Sabi, God is raising Samuel type, apostolic and prophetic leaders who will function as destiny shelters for Davids in the body of Christ, who are running from demonic technologies and agendas that are hell-bent on destroying them before their God-given destinies can come forth. Na ang dami daw kasing David talaga sa panahon natin, yung may purpose sila, may gagawin sila sa Panginoon, may destiny sila, pero hinahanting ng kaaway dahil nga alam nila na, alam ng kaaway na kapag nagawa nito yung destiny, pag nangyari yung purpose, yung plano talaga ng Diyos, ang laking damage, 'di ba, sa mga sa gawa ng kaaway. Kaya yun yung inaano nila na tinatry na ma-atake, ganyan, parang iba pa gustong patayin, 'di ba? Kagaya nga yung kay Saul, gusto niya patayin, 'di ba, si David. Kaya tayo bilang mga leaders o kahit dito sa church, 'di ba? Para tayong mga destiny shelters na tinatawag. At sabi nga, there are Davids in the global body of Christ who desperately need the spiritual covering of these Samuel-type leaders. Diba? Sabi, before they come into their God-given destiny. Sabi, there are many Davids in our churches who are dying prematurely or losing their grip on destiny before their appointed time. Kaya tayo maging din tayo doon na para tayong destiny helpers. Yan, number 3 naman, yan, nagkakaroon din naman yung mga divine restraining orders. Yan, sabi nga daw, to restrain o mapigilan yung mga satanic activities of a person who stands in the way of the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan, makikita natin to sa buhay ni Paul. Yan, Panex nga po yan. Ito yung, naalala niyo yung yan yung may nag-o-opposition, di ba, si Bar Jesus. Pero sa iba kasi Elimas yung tawag. Tapos, parang inanon niya yan na siya ng divine restraining orders, parang nag-cause na mabulag din yan si
si Elimas. Tapos sabi nga dyan, no, Paul proved that, yan, na napatunayan na, yun nga, full of deceit si Elimas, ganyan. Full of fraud, yan, yung son of the devil. Sabi niya, was an enemy of all righteousness. Sabi, was not going to the straight ways of the Lord. Yung mga nag-o-opposition talaga na ma-preach yung gospel o makakilala yung mga tao sa Panginoon, yan, inaano talaga. Yung parang pwede natin silang ding, na Lord, ano nyo po to, kayo na po bahala sa kanila, talagang matigil po yung ganyang mga paghahadlang nila sa mga pag-share, diba, ng gospel. At sabi nga din, no, we pray that there will be evangelists. Yan, kung ikaw, alam mo sarili mo, tinatawag ka bang evangelist, missionary, yan, sabi dyan, no, who are going to operate mightily in this type of divine restraining order for the furtherance of the gospel. Yan. Sabi nga, God is going to use them to open up entire regions to the gospel of Jesus Christ. Kaya dapat alam natin i-apply yung mga bagay na to. Sabi nga, this type of divine restraining order will come in handy as God open doors for mass evangelistic crusades. Yan, in predominantly Muslim nations and regions held captive by the spirit of religion and witchcraft. Tapos number 4, na case study natin yan, ang pinaka yan, the highest divine restraining order in the courts of heaven, yan, is the one that restrains Lucifer himself. Yan, ito naman yung time nung kay Job. Diba? Sige pa, na lang po, doon na lang tayo sa yan, sabi nga dyan, no, ito yung time na sinabi ni Jesus, 'di ba, na ano mo ba 'yun si Job, 'di ba? Parang sinabi na ganyan daw si Job, ganyan. Pero sabi 'di ba nung kaaway na, kaya lang naman yan sumusunod sa'yo kasi iniingatan mo siya, 'di ba? May ganun. Pero 'di ba binigyan ni Lord na, sige, pwede mong kunin lahat, pero wag mo lang gagalawin, 'di ba, yung buhay. Parang may sige, okay, may ka sa lahat ng bagay na meron siya, pero siya mismo bawal mo siyang yan, next pa nga po. Doon tayo sa yung meaning ng hedge. Yan, sa Hebrew nga daw kasi, yan, next po. Yan, sabi daw dyan, hindi ko na paano banggitin. Yan, sabi, to shut in for protection or restraint. Sabi nga, when we walk before the Lord from the courts of heaven, yan, God will set a hedge of, or restraining and protective order in place. Kaya, kapag talagang nagwo-walk in, with the Lord tayo, nagiging maayos yung lakad natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon, pinoprotektahan talaga tayo ni Lord. Sabi, this will prohibit the attacks of the pabalik po muna. Yan, yung parang mapipigilan daw yung mga attack ng kaaway, sabi dyan, and will allow only the blessings of God in our lives. Kaya ito din, yan, may mga lang dito. Bakit daw gano'n na lang daw yung pagpaprotekta ni Lord bago siya, yung bago siya atakin ni Satan? Sabi daw dyan, kasi si Job daw, sabi, God calls Job as his servant. Tapos number 2, sabi, there was none like him in all the earth. Diba? Parang grabe naman ang special ni Job. Sabi, he was blameless, he was upright, he feared God, he shunned evil. Kaya ganun talaga siya pinoprotektahan ng Panginoon. Kasi talagang makikita natin na sa buhay pa lang ni Job, grabe yung, talagang way of living niya. Pero nung time nga na yun, na talagang, diba, nagkaroon ng, attack pinahintulutan ni Lord si Satan, sabi dyan, yan, next po. Sabi, he grants the devil permission to touch, Job's property and family, but the Lord imposes a divine restraining order on Satan. Sabi, God says, in actuality, Satan, you everything he has except take his life. Tas grabe daw yung protection na yun ni Lord. Na alam niyo daw ba, sabi, kung may bumaril daw kay Job, buhay pa din daw siya. Diba, binaril sa ulo, buhay pa din daw yun. Kasi ang usapan lang naman daw, pwede mong kunin yung property, yung pamilya, pero wag lang daw yung buhay niya. Kaya ganun daw talaga si Lord na talagang kumikilos, diba? At sabi nga rin, yan, kaya tayo din daw, yan, daw tayo na, yan, gawin daw natin to, yung apply for a divine restraining order against premature death. Lalo nga, di ba tayo, kung alam natin may gagawin tayo para kay Lord, talagang lagi natin, Lord, ingatan niyo po, protektahan niyo po ako na magawa ko po yung kalooban niyo. Kasi may sinasabi nga si Miles Monroe na kapag ka daw namatay ka na hindi mo pa nako-complete yung purpose mo, murder daw yun. Ulit, kapag namatay ka na hindi mo pa nagagawa, talaga yung purpose mo, murder daw yung tawag doon. Kaya sabihin lang natin na, hindi, namatay lang yan sa sakit, murder daw. Yung parang, hindi mo talagang natapos yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya alam nyo ba, lalo sa mga meron, yung parang ikaw, alam mo talaga, may calling ka, may pinapagawa sa'yo si Lord. Lagi kang magpa-cover ng blood talaga ni Jesus. Kasi, madami talagang pwedeng gawin yung kaaway na hindi natin alam. Kunwari, sabihin natin, ito,
madami palang mga kalala, million yung may evangelize, kaya parang ganun atakihin ng kaaway, di ba? Kaya dun bumabalik tayo dun sa sinasabi na yung attack ng kaaway sa atin, hindi yun nakabase sa anong meron tayo sa past. 'Di ba? Hindi yun nakabase anong ginawa mo, anong kasalanan mo. Inaatake niya tayo dahil kung ano yung gagawin natin dun sa future, sa mga susunod kung di pa dadating si Lord. Kaya dapat maging maingat tayo. Yan. Tapos, sige, paano na lang ako? Doon na lang tayo sa applying. Yan. Nabanggit naman na natin yung iba dyan. Yan, sa applying na lang. Ito yung mga dapat nating gawin. Una, sabi nga dyan, yan, pagka mag-aano na tayo ng mga divine restraining orders, yan, get off the battlefield. Yan, number 1, get off the battlefield. Sabi, the thing we must do to step into the courts of heaven, yan, is to get off the battlefield. Sabi, we have to recognize the need for legal precedents to be set before we run to the battle. Yung parang minsan daw kasi, laban tayo agad ng laban, pero hindi pa muna natin siya sinisettle daw sa courts of heaven. Sabi nga daw, we are in a conflict, but it is a legal one. Yung parang ano ka kaagad, you so good ka kaagad, ganun. Pero pwede naman palang i-deal nga sa presence pa lang ni Lord, diba? Sabi, remember that Jesus never pictures prayer in the battlefield context. Sabi, he did put prayer, however, in a courtroom or judicial setting. Luke 18. Di ba naalala niyo to? Yung, di ba sinasabi nga, ayan, judge na yan, masama yan, pero nagrant niya yung petition na yun ng widow, di ba? Kaya parang doon natin makikita na ano pa si Lord, na righteous na Diyos siya, di ba? Number 2 naman, yan, sabi, stand on Christ's finished work. Yan. Siyempre, alam natin na kaya tayo may power, may authority tayo, na malakas loob natin, di ba? Kasi nga, siyempre, si Lord talaga yung gumawa na ng lahat ng yun, di ba? Na, lumalapit tayo sa Panginoon based dun sa finished work na ginawa ni Jesus, di ba? At pangatlo, yan, siyempre, yung repent. Yan, mahalaga yan na talagang natin na magrepent tayo bago bago ka magreklamo, di ba? Mamaya sabi ni Lord, ikaw nga kasi dahil ikaw din naman, ganito ginawa mo, kaya ganyan ginawa. Ganyan, di ba? Na kunwari sa mga bata, di ba, para sabihin mo na, bakit ka ba niya sinuntok? Sinuntok ko din di ba? Parang may ganun. Kaya tayo, dapat talaga tayo na magrepent tayo na hindi magkaroon ng mga hawak yung kaaway na may ebidensya palaban sa atin. Sabi dyan, hindi po, pabalik pa onde. Yan, sabi nga doon yung sa, yan, yung siguraduhin natin na, yan, yung mag-ask tayo, the Holy Spirit to search our hearts and see if there is any unconfessed sin in our life. Sabi, it is very interesting to me that repentance is at the heart of entering the kingdom. Yan, di ba? Sabi nga, yung repent for the kingdom of heaven is at hand. At sabi nga daw, kapag daw nagre-repent nga daw tayo, yan, pa-next po, yun yung ibig sabihin daw nun is to change your mind, yan, and reverse course, di ba? Yan, tinuturo naman sa atin yan lagi, di ba? Repentance resets your relationship with God and gives you a favorable standing in the courts of heaven. Kaya kapag daw talagang nagre-repent tayo, di ba? Talagang i-receive na natin yung forgiveness na yun ng Panginoon. At sabi nga, nire-reset daw. Yung parang okay, yung, alam niyo yun, yung sinasabi nga na justification, na just as if we did not sin, di ba? Kapag nagre-repent tayo. Kaya, sabi nga dyan, kaya hindi daw talaga totoo yung sinasabi na isang beses lang mag-repent, okay na daw yun. Kasi nga, lagi talaga na dapat tayo nagre-repent. Number 4 naman, sabi, ask for the court to be seated. Yan, sabi, we make this request in and through the mighty name of Jesus Christ our Lord. Siyempre, alam natin, si Lord talaga yung judge, diba? Sabi, it is impossible to get a judicial ruling from any court of law if the court is not yet seated. Yung walang uupo, yung walang judge, walang mga yung mga, witness, ganun. Sabi, this is why no courtroom trial ever proceeds until the judge has been seated. Kaya, di ba si Lord, dahil nga siya yung judge overall, di ba? Kahit na talagang si Lord, di ba, Lord, ikaw po nito, yung mga petition ko po, ito po yung mga, nirereklamo ko, di ba? Parang mga sasampa ko po ng kaso, di ba? Yung mga ganun, na sabi natin na, Lord, ikaw po yung judge na talagang umupo, di ba, sa kaso na to. At number 5, yan, present your case with boldness. Yan, syempre, dapat hindi kayong duduwag-dawag na parang takot-takot ka pa, kundi sabi nga dyan, boldness is an important spiritual ingredient approaching the throne of grace. Yung malakas talaga yung loob mo, di ba? May nga din, parang hindi lang ako medyo okay dun sa term, pero parang sinasabi daw kasi nila yung audacious faith. Yung parang
makapal yung ano, ganun. Parang may ganun kasi yung sinasabi na, pero sabi nga daw nila, yung parang ano ka na paglapit mo talaga kay Lord, alam mo yung standing mo, 'di ba, na sa ginawa ni Jesus na hindi pinaano na ako, pinatawad na ako, talagang pinabanal ako ng Panginoon. Kaya meron akong lakas na loob lumapit. Sabi nga, when we approach the courts of heaven, it's important that we do so in a spirit of boldness and not fear. 'Di ba? Yung hindi tayo takot. Sabi nga, fear actually works against us and gives the devil legal footing against us in the courts of heaven. This is why the Bible says, a person who fears is not perfected in the love of God. Yan. At number 6, yan, ito din, yung wait for the Spirit's witness. Yan. Sabi, one of the most important things that we can do while we are presenting our case, yan, yung talagang antay natin yung witness na yun ng Holy Spirit. Kasi meron talaga siyang ginagawa, di ba? Naalala niyo yung sabi sa Romans, di ba? Siya yung witness that we are sons and daughters, di ba? Ng Panginoon. Kaya may mga din siya na alam natin sa sarili natin na ba't ganun biglang kalmado na? Kasi nga may witness na binibigay yung Holy Spirit sa atin na talagang okay na yun, pinatawad ka na ni Lord, okay na yung ni-request mo, ganyan. Sabi nga, He'll give you a witness in your spirit. Yan, when the divine restraining order you're seeking has been granted. Sabi, if it has not been granted, ask the Holy Spirit why. Sabi, ba't kaya, Lord, ba't hindi pa po na-answer to? Tanong natin si Holy Spirit. Sabi, He's faithful to answer you promptly because all of heaven wants to answer your prayers. Yan. At number 7, sabi nga, receive the court's verdict by faith. Yan. Kaya kung ano man yung talagang di ba, yung sinabi ng judge, di ba, ng court, yung hatol, sabi nga dyan, i-receive natin ng by faith. Sabi, no legal case inside any courtroom is ever considered complete until a final verdict has been rendered. Hanggat hindi pa daw yun nga, yung law hammer na yun, hindi pa tapos, lilitisin pa rin, di ba? Kaya nga, di ba, kunwari yan, yung sa mga ang tagal ng mga process, di ba? Ba't ang tagal nito? Ba't may hearing na naman, may ganito na naman? Kasi nga wala pang hatol. Pero sabi nga, if a verdict has been rendered, it may mean that the prosecutor has more evidence against the plaintiff o yung nagrereklamo daw that the courts must also consider yan. O yung attorney daw yan have witness testimony or evidence on your behalf that they want the court to consider. Sabi nga, this is why it's important for you to be persistent. Yan, yung talagang kagaya ng widow, di ba? Yung talagang persistent ka na ilaban mo yung kaso mo, di ba? Na Lord, talagang niyo po to, i-answer niyo po to. Yan, at sabi nga din, yan, kung may mga time din daw na hindi pa ina-answer ni Lord yung mga prayers natin o yung mga request natin, yan, pa-next po, sabi dyan, ask the Holy Spirit, yan, to show you what is, what is in Satan's evidence docket so you can render it useless. Yan, parang, Lord, i-reveal niyo po ano po yung mga kasalanan na meron na, bakit ba na-hold pa to? Sabi nga, when your righteous verdict is rendered, you must receive it by faith. Sabi, this is because everything in the kingdom of God is received by faith. Kaya kung may di ba talagang i-receive na natin yun ng by faith. Sabi, you will not get a physical career. Yan, yung parang hindi ka na pa na meron pang letter o na para ma-receive. Kundi talagang by faith na daw yun. Yan. At sabi nga din, pero wag naman din daw yung witchcraft praying. Yan. Ang witchcraft praying daw kasi is when we use prayer, yan, to force other people to bend their free will in our favor instead of doing it for the glory of God. Kaya, ang pagpe-pray talaga natin na, Lord, yung kalooban nyo po, di ba? Yung para sa glory ni Lord, hindi natin i-manipulate yung mga tao na pagpe-pray mo na, Lord, kontrolin nyo po siya, ito po yung mga gawin niya sa akin, ganyan. Kundi talagang natin na maging in favor lang sa atin yung mga yung mga pinag-pray natin. At last na lang po, sabi nga, yung issuing divine restraining orders is one of the ways that we can effectively and righteously resist the advancement of demonic entities against our life and destiny. Kaya, kung may mga bagay man na inaano si Lord sa'yo ngayon na ilaban mo sa prayer, yan, yung mga purpose natin o destiny natin, yung mga papagawa ni Lord sa atin sa natitirang, di ba, months na to ng taon, talagang anihin natin na, Lord, ikaw po mag-reveal, di ba? At kung may mga, din tayo, di ba, gustong i-request na, Lord, patigilin nyo na po to, parang, nyo na po to, kayo po bahala sa mga bagay na to, may mga nagtitreten sa atin, o parang, nararamdaman mo na, Lord, ba't ganito, parang, ginagawa ko naman, pero, parang ang komplikado pa din. Talagang, natin
kay Lord na yun nga, parang sa courtroom, di ba? Na parang sabihin natin lahat ng mga bagay na nag-aano sa atin, yung parang na dinadala natin para talagang madil ng Panginoon, di ba? At pwede din na minsan tayo, may mga pinapagawa din sa atin si Lord na nagamit, yung parang may mga pinapagawa sa atin si Lord na hindi natin ginawa. Meron din naman na hindi pinapagawa si Lord, tas yun pa yung ginawa natin. Na nagagamit ng kaaway, di ba? Na maging laban sa atin. Kaya talagang ngayon, di ba, na bilang repentance din naman, di ba? Talagang anuhin natin yun sa Panginoon na Lord, kung ano man po yun, talagang i-reveal ng Panginoon sa atin ngayong gabi.